mayroong mga bagay or mga pangyayari na kung minsan hindi tayo sinasagot ng mga officer natin or ng mga inspector natin sa mga ano natin. Halimbawa, ito, bigyan natin ng case scenario, no? Para at least maging aware naman yung iba. Baka sabihin na iba, napaka mga suplado ng mga officer namin, mga inspector namin, hindi ba lang kami sinasagot sa mga text namin. Kunyari, hindi ka pumasok. Okay, sige, nag-LBM ka o what? Ano yung nangyari sa'yo? Game naman niya, maintindihan mo natin lahat yan eh. Kahit na sabihin hindi totoo, okay lang yun kasi ikaw yan eh. Alam ba namin yun? Alam ba ng agency natin yun? Kaya minsan tayo mga security, lawakan natin yung pangunawa po natin, ha? Huwag yung kung ano yung gusto mong mangyari, dapat yun. Hindi po, tingnan nyo yung mga both sides, sabi nga. Diba? Kumbaga, hindi lang one-sided tayo. Okay, sige, hindi ka pumasok. Ngayon, tingnan mo, may SOP ba kami sa company kapag hindi ako pumasok? Halimbawa, pag hindi ka pumasok, kahit emergency man yan or what will happen to you, kailangan mong mag-secure ng proof of documents. Di ba? Kanyari, nag-LBM ka or ano masama pakiramdam mo, given. Ngayon, gusto mo agad bumalik, approval. Paano kung hindi ka talaga pa magaling? So, sino ang mako-compromise ngayon? Order ng inspector halimbawa or ng officer yan. Ay di, sila ang madadali. So, natingnan natin yan. Ang mga inspector natin, mga nasa agency natin, kaming mga officer, nangangamuhan din kami. May mga boss din kami, may protocol din kaming sinusunod at sobrang bigat po nun. Lalo yung command responsibility. Hindihan po natin. So dapat wag tayo maging one-sided lang. Assist natin. Ngayon, kung sakaling hindi ka nire-reply, may ibig sabihin nyo. Alam mo na kung ano yung sagot sa tanong mo na yan. Di ba? Minsan, ano na lang eh, self-explanatory na lang eh. Alam mo na na, ay, hindi ako sasagutin kasi kailangan talaga mag-report sa agency, makuha ng proof ng back to work, di ba? O siyempre, pag gano'n may mga sakit ka, kuha ka ng magmapamedical ka, tapos kuha ka pa ng fit to work mo, and after that, back to work. Kasi hindi naman po pwedeng medical lang. Nakalagay doon halimbawa, you have to rest within 15 days prior sa ganito mo sa na-diagnose ka. Hihintay mo yung 15 days na yun. And then, after that 15 days, or how many days na pinag-rest ka ng doktor mo, that's the time, babalik ka uli sa kanya para examine ka. Para makita nila kung fit ka na ba to work. Kaya nga, fit to work eh. Eh kasi kung, teka, hindi ka pa magaling, kailangan pa another 1 week. 1 week ulit. Diba? So, ganun dapat. Bigyan natin ng halaga yun. Kasi policy yun eh. Kaya nga yung mga rules ay ko sinasabi, diba? Ito yung protection natin bawat isa. Meron tayong babanggaan, may sasanggalang sa atin because of that rules. Hindi pa pwedeng walang rules. Di ba sabi nga, if there's no rules, there's no freedom. Siyempre, di ba, hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Wala kang laya. Teka lang, baka bawal dito. Eh kung may nakita ka, bawal tumawid. Di alam mo, malaya ka, hindi ako tatawid dyan. Eh kung hindi hindi maiisip mo, bila ka lang nahuli dahil nga bawal kasi wala naman silang mga caution, mga signage. So, ganun din po sa policy natin. Kaya, huwag niyong mamasamain na kapag hindi kayo sinasagot, akala nyo na lang eh, hindi yan. Minsan talagang ganun eh, i-ignore na lang kasi nga, alam naman yung sagot eh. Minsan may inis ka lang, text ka pa, alam mo yung sagot. Parang ganun ba, di ba? Paumanhin ha, yung mga term ko na ginagamit, sana maintindihan po natin. Di ba dapat alam natin yun? So, gawa ka secure ka. Sir, ito na po yung aking medical certificate, tapos may fit to work na rin po ako. Hingi po kasi ng back to work prior doon sa hindi ko po pagpasok. Paumanhin sir. Di ba ang sarap pakinggan? Hindi ako sa nila, ganito. We are professional. Do yourself na maayos mo yan. Kasi, ikaw naman nagsabi niyan eh. Ginusto ba ng mga yan na hindi ka pumasok? Eh, ikaw nagsabi, di gawin mo. Ano yung policy? Especially pag payday na, yan, ang dami ng mga rason ha. Hindi ko sinasabi, pero most, pag payday, nagkakasakit. Siyempre, kahapon is 25, payday, di ba? Ayan na. Ang dami ng mga ano yan, mga ganito. Hindi naman masama yun. Sabi ko nga, bilang security, may responsibilidad po tayo. Tingnan nyo, lack of manpower, kulang tayo sa ganito, di ba? Ang daming binaha, mga ganito. So, take look at those parameters para hindi naman tayo magkaroon ng mga violation. Kasi sabi nyo, ay sabi, lagi na nga ako walang day off, tapos straight pa ako. Call of Duty. Di ba? Tingnan nyo yun. Kasi alam naman nila yan eh. Alam namin mga officer yan. Kahit naman kami gusto rin mag-rest. Kaya lang, hindi magawa dahil Call of Duty. Di ba? So, sana intindihin nyo. So, isasantabi muna. If ever naman magkaroon ng mga reliever na yan, di, okay, di nga sabi ko, lagi nyo na lang isipin, take for granted natin na, ay okay lang, hindi man ako naka-rest day, may ipon. Idagdag mo sa savings mo. Kasi kung minsan, napapansin ko, yung mga iba tuloy na, hindi natin dinadown na no, kasi gusto ko i-lift up sila. Iangat kayo na walang-wala na nga kayo ang tatamad pang pumasok. Di ba yung paano nangyayari? Ito na yung opportunity. Walang reliever, walang rest day.
take an opportunity kasi minsan makikita mo sa bahay, pag rest day mo naman, ang dami mo naubos na oras, walang naman kaparara, hindi naman masama. Just we have to reward ourselves, totoo naman po yun. Pero there is a right time. Gusto mong mag-rest, alam mong kulang kayo. Yung iba hindi rin makakapag-rest, hindi ba selfish yun? Sabi mo, ako gusto ko mag-rest na, hindi ko pa mag-absent ako, bahala sila. Pero yung kasama nag-straight, wala rin rest day. So anong tawag sa atin nun? Paano na yung mga kabady natin? What is the camaraderie na ini-implement natin na dapat mayroong unity tayo unless nga pasok sa emergency? Yun. So, dapat pahalagahan natin yun. Huwag nating hayaan na ma-down tayo ng mga bagay na gano'n na alam natin araw-araw nangyayari. Pag pumasok ka sa security industry, dapat alam mo na yung mukha ng papasukin mo. Dapat inaaral mo yan. Hindi basta lisensya na ako, guard na ako, eto na ako. Hindi po gano'n. May mga dapat kang tingnan doon sa mga papasukin. Dapat i-assess mo. Kasi kapag hindi mo in-assess yan, malaking violation na makakita mo dyan, and at the same time, pwedeng makompromise. Unang-una, yung buhay mo, syempre, life. Diba? Tapos, yung kinabukasan mo, paano yung pamilya mo? Dahil sa pagpasok mo na hindi mo alam, akala mo gano'n lang. Gumastos ka, sige, hindi naman sabi mo sobrang nawalan ka ng trabaho agad kasi palpak pa. Hindi naman sabi na bago lang po ako. So, dapat po ang gawin natin, kung ano yung mga tagubilin, yung pagsunod, lagi natin tayong susunod sa mga officer natin. Kaya nga diba sabi, bago ka maging leader, dapat magaling ka din sumunod. Sabi nga, a good leader should be a good follower.